Nabisto ng Commission on Audit na ang ilan sa mga beneficiaries ng Senior High School Voucher Program ay mga tinatawag na ghost students. Sa panahon kasi ng kanilang monitoring visit, laging wala ang mga estudyante o di kaya ay nasa ibang eskwelahan pala sila naka-enroll. Para pag-usapan ito, pati na ang nalalapit na pagsasampa ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, makakasama natin sa linya ng telepono ang co-chair ng Makabayan at dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Magandang gabi po, ma'am. Hello, magandang gabi sa inyong lahat at sa tagapakinig ng Arangkada Balita. Okay, ma'am, ano po ang inyong reaksyon ngayong may nadiskubre na naman, no? Hindi kasi bago itong mga ghost students na to, ano? Ng COA na mga ghosts at ineligible students sa kanilang senior high school voucher program. Ay, nako, kongresista pa lang ako, no? May mga ganyan ng mga findings ang COA. Sa tingin ko dapat talaga imbestigahan ito ng Department of Education, maggawa ng panibagong sistema, paano ma-validate kung paano talagang matitiyak yung mga beneficiary noong voucher system kasi nangyari na yan sa mga nakaraan. At ito na naman another COA finding. So, yun ang natin para at sana ay ma-account yung mga responsible official sa DepEd kung paano ba binibet itong mga nagiging beneficiary ng voucher. And ma'am, para sa kabatiran po ng mga manonood na hindi familiar sa program na ito, sino ho ba yung qualified beneficiaries dito? Ito yung mga estudyante nating nag-enroll ng grades 11 and 12 sa mga private school na hindi na sila na-accommodate ng mga public school. So, meron niyang mga mga amount depende sa region at ibinibigay ito doon sa mga private school. And may idea ho ba kayo kung gaano kalaki yung siguro yung halaga na pinag-uusapan natin dito sa mga ghost students po nito? Well, yung unang inimbitahan kasi more than that pa sa 32 students, ghost students. Kaya kasi ang budget para sa isang estudyante per year ay mga 22,000 depende sa region. Sa NCR yung pinakamataas. Kaya ganyan yung amount per student. Opo. At ito po ay anong taon nangyari, no? Meron kasi akong nakita sa balita na it happened between 2022 hanggang 2022 hanggang 2024. And si DepEd Secretary Angara ay pumasok in the middle of 2024. So, hindi under his time. Yes, tama. Ayan, yun yung date nung pagkaka-discover nung COA report. Kasi medyo matagal ngayon yung COA report, no? Tatapusin talaga yung buong fiscal year bago maglabas ng report. Opo. So, pwede kaya itong maisama? So, alam naman natin kung sino yung DepEd Secretary bago si Secretary Angara ay si VP Sara, no? Sa tingin mo ba ay pwede itong masama doon sa mga complaints laban sa kanya? Or pwede niya sabihin na hindi niya alam itong nangyaring ito? Hindi pwedeng hindi niya alam, Well, nung kongresista ako, isa yan doon sa mga nire-raise na na issue yung mga COA findings. Doon nga yung sa GASPE pa nga, yung sa mga junior high school, may mga lumabas din na mga ghost students. Kaya pwede itong masama just in case na kami kasi sa Makabayan ay magre-refile ng ng impeachment after February 5. And ma'am, ito huling tanong na lang po. Alam ko may motion ho kayo na iniintay pa sana bago kayo mag-refile. Pero paano pag hindi lumabas itong resulta ng inyong motion? Oo, tama. Kami sa Makabayan naantay talaga namin yung magiging resulta ng MR. Pero pag hindi siya lumabas, dahil forced to file kami dahil February 5 matatapos na yung sinasabing reglementary period na 1 year. Kaya kami pinag-uusapan na namin yung pagre-refile. All right. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Franz Castro, at magandang gabi po sa inyo. Salamat din po.